Destroyers building. So, yun sir ang so ang ano ko talaga doon sir, ako at least yun nga yung experience kasi natin sa our experience in yun sa Abu Bakari paggamit ng combined nakita ko talaga gamit na gamit mo. Ang kailangan mo dito is yung firepower sir, urban terrain ang bigat ng mga yung cover ng kalaban, pag hindi mo talaga gamitan sir ng ng AP50, ng canyon, mortar. Yung mortar nga sir, pag bumaglak sa magmamark lang siya ng ng puti. So, parang niyanig mo lang yung building, pero walang effect sa kanila yun. Ang tawag nga nila doon, pamatay lamok lang pag marinig mo sa radyo yung kalaban. Ganon na. Ayan na naman yung pamatay lamok nila. Ganon. Unless, nandun sila sa mga yero lang nalulusot, talagang wagam sila. O kaya, pabagsakan mo siya sa gilid ng building siya. Para pag blast niya, at least papasok doon sa mga bintana. Yun ang mo. Yun lang. Unang-una kasi walang cover man yung sa kaya nawagam din sila. Tapos yung F-50, mga bahay talagang nawagam sila. Kaya nung nag-assault kami doon, ang bilis lang namin na-assault doon, plus may UTS pa. Balikan nga natin yung signature mo. Yes, sir. Signature at mo? So, pagdating ko na, sir, ang ko dyan, so, alam niyo, ayan na yung third sabi na yan, umatak, sabi ni Sir Charlie, kasi, alam niya ako, pag nagkuhan, ang una ko dyan, mortar muna, sir, yan. Mortar, barrage, yung mga vicinity, tsaka kuhan. Tapos, birahin ng UTS, tsaka kuhan yung mga taas na mga building, habang yung ground force mo nag-maneuver sa baba. Tapos yung 50 tsaka kuhan ko yan, sir, walang tigil na yan. Naputok yan kasi nakita ko, pag pumasok kasi ng bahay, sir, bubutas sila rito. Na-clear mo to. Pero pagpasok mo sa pinto, nakabutas sila sa kabila. Pagpasok mo, doon ka nila birahin, sir So, ang ginagawa ko, so ito, butasin mo na yan. Pagka-clear na, pabagsakan siya ng mga RPG o kaya 90RR. Tapos, pag open na yan siya dyan, pabubutas ko pa uli yan. Alam mo sir, yung isang magazine ko na 50 caliber, makabutas siya sir ng mga ganong kalaki na wall depende sa tigas Pag may butas na yan, asintahin na yun ng RPG ko, palusutan na ng RPG siya bago nila papasukin. Ganon pala yung employment mo ng RPG noon na na. Ngayon, yung RPG, pagka wala, kung nasa labas makita mo yung mga video, di ba, may tinatarget sila ng mga kuan. So, before siya dumikit sa building, so, pagka kuan kaya makita mo yung mga tangke siya, di ba? Yung mga video namin, una yung tangke, tapos nakasunod yung RPG. Pag binutas na ng tangke yun, atras yan siya, pasok yung kuan. Tapos habang papasok yung tropa, pag nabuga na ng RPG, more or less, clear na siya, sir. So, pero, yung isang block yan, estimated ko yan talaga nun, mga 1 week namin kiniklear Ganong katagal, no? Katagal, sir, yun. Kasi hindi mo na maalis yung kalaban. Pag minano-mano mo, sir, disgrasya talaga. So, kaya ako, yung armor ko, sir, gamit na gamit ko yan. Ang pinapatibag ko talaga, sir, yung mga pader para lang may pasok ko yung armor para makadungaw, makasupport sa tropa. So, talagang, tapos ang style ko, sir, is, sabi ko, kasi nung nung una, assault sila, katulad ng unang operation namin. Tapos, atras man, sabi ko, ganito gawin natin. Pag nakagain ng ground, stay put yan, balik kayo rito, replan tayo for the following day, yung objective natin. Tapos, since ko naman, mukhang matatagalan talaga to, we have to make yung rotation na para hindi lahat kayo pagod. Tapos, ang systematic ang gawin natin, make sure that ito yung objective natin for this week. Yung susunod na objective, kung sinong may effort nagsishaping na siya doon. Paano niya ipupwesto yung mga artillery, sana yung bubutasin niya muna sir na saan niya yung kailangan, saan niya kailangan maipwesto yung mga tangke niya para masuportahan siya pagpasok niya. So, ganun sir, may sistema ako kaya mabilis kami nun sir Saturday sabi, pag makita mo yung guhit nun, di ba, ito nakapalibot. Pero kami, nandun na kami sa loob, sir. Tapos yung ibang batalyon niya, sumusunod na lang yan dun sa amin dito. All because because of, meron kaming system, sir, na ginagamit doon. So, nakita yun ng nakita yun ng iba na nakita nila ganun. Yan tawag dito Porte Sarbi, sila John G. Kantsawan lang naman kami doon sir ng Pero bigayan man kami. Pag nanonood ako, pinapadaan ko sila dito sa akin para makuha nila yung objective nila doon. Tapos marami akong innovations na nagawa din dyan sir na
Like yung direct fire ng kanyon, sir. Ano yun? Talagang, Kasi nung malapit grabe na, kapag wala bag na na yun. Sabi ko kay Sam, sige Sam. Direct fire talaga. Kasi meron doon yung isang kalsada na ano, sir, na open, na nandun sila. Lagi kaming binibira. Sabi ko. Nung time na yun, nung medyo constricted na yung area nila, pag nagpa 105 ka, medyo nag-overshoot. O kung sir, lapit. Meron kami doon na one time, bumagsak. Ito yung building ng tropa. Doon lang siya, siya, buti hindi pumatok. Meron isa mismo, doon mismo sa building nila, sir, buti dodge. Grabe pala. Kaya sabi ko, wag na tayong gumamit ng 105, masyadong mataas ang risk. Sabi ko kay Sir, sir, baka pwede, direct fire natin. Kay Sir Shirto. Umayag ko, sige, subukan natin. Ginawaan ko siya ng sir, paano na. Yung problema, kalsada ko ilalagay, sir, kasi ang kalaban nandun sa kabilang corner ng street, baka dulo. Pero, kasi nung pag dumadaan kami doon, binibira kami siya ng sniper nila, may nabubundi. Sabi ko, loko to ha. Kailangan man-neutralize talaga itong mga tapat ng kalsada, madurog ba? So, pumayag na si Racherto. Ang problema, paano namin ma-place yung kanyang kanyon sa kalsada? Talaga nagbakbak kami ng kalsada doon para may pwesto lang yung mga kanyon niya. So, ang ginawa namin, ilagyan muna namin ng malaking sako sa harap. Nakita ko yung picture na yun, yung cover. may cover pa siya. May smiley pa. Nakita ko yun, grabe yung mga innovation talaga. Habang inaano yun, nung pag-alis, tapos nilagyan na muna mga sandbag muna para may cover siya, para yung tangke lang, yung tubo lang yung nakatutok doon sa target. Grabe din yung ko. So yun siya, nung ginamit ko yun, dami na lang after na, sige, di, pwede pala. Hanggang sa matapos, Anong kwan? Tapos yung 50 caliber siya, nakita ko yung effectiveness ng 50 caliber. Hindi mo man pag yung pero sabi ko, ang kailangan sa 50 caliber, pambutas ito. Doon mo siya ginamit talaga. Kaya, tapos ang ginawa, kasi, kaya nagpa-produce ako nung maraming 50 caliber doon sir kasi sabi ko, kailangan yung 50, may angat natin to sa taas para makasupport siya. So, yung mga tangke na hindi niya kayang magpasok sa mga alley sir dahil mababahay solid. So, pinatanggal ko yung mga 50 caliber para matbitin ng tropa para i-place niya sa taas para makasupport sa loob sir. Lalo na kasi ang Marawi sir, kung makita mo yung zone, yung pagka-zoning niya, 100 by 100 meter ang block niya sir Ganda ang pagka ng Marawi sir yung main MBA. So, kung puro structure niya, puro solid na mga bahay yan ng mga bato, yung gitna, sir, may matatak na building. Ang hirap mong yun. Pag nandun sila, hindi mo yan basta-basta makuha. Grabe. Kailangan, hanapan mo ng angle, paano mo maabot ng mga fires mo yan If either ipipitching mo or kwan. So, ang mo dyan, sir, is talagang Nung una, of course, yung tropa, kung hindi mo talaga makuha nila, hindi mo makitaan din ng Ay, ang maganda lang sa tropa, hindi mo sila makitaan na nagreklamo. So, talaga. Yan, sige nga, ikwento mo nga yung tibay din ng tropa throughout that 5-month siege. For the next 4 months na yan, sir. Talagang imagine yung tropa natin is So, ang kondisyon nila yan dyan, sir. So, pagkakuha mo ng kwan, upuan nila yan. Hanggang sa, doon na yan sila matutulog kung saan yung building na na-clear nila. Naka-ready na yan. Tapos, hold dyan. The following day, continue uli. So, iba naman akuan. Ang hanggat hindi namin nakiklear yung isang block na yan, hindi kami titigil na diretso yun, sir. So, 1 week nga yung pa namin. Ang tropa, doon lang yan sila, sir. Wala yung labasan doon. Ang lumalabas lang dyan, yung mga officer, mga CO, pagka every night, punta yan sila sa TCP ko. Tapos, briefing, plano kami kung paano gagawin na paldas. Balik na uli sila doon. Resume na naman kami. Ganun uli, palagi. Everyday yung naging paano ka? Believe tayo sa mga tropa natin sa Ranger, pero kaya yung tropa mo, nakita mo sir din yung minsan dyan, yung tapang ng tropa, ikaw na lang yung aawat sir. Meron din kaming isang experience na yung sa 7 SRC. Tumawag sa akin si Bunso, sir, yung tropa, sabi niya, pinaalam niya sa akin, sir, kunin niya, mukhang wala naman ng tao itong isang bahay dito na, yung binibira natin. Sabi ko, siguro, clear na ba talaga? Sir, ako lang dito. Sabi ko, sige. Puso, pagdating nila talaga dun, sir, nung pagpasok nila, yun ang pinaka, ko, sir, very,
na tawag dito, yung pinakamalaking casualty ko na 3 sir yung ano kaagad doon. Yung isang team ko doon, yung kay Bunso. Pagpasok ng ganyan, kala nila clear na yun pala. Bait lang talaga uli. Ganun din. Binutasan lang uli nila yung mga gilid. Pagpasok nila sa main house, clear, pati taas, pagbaba nila, nagre-relax na, at saka sila binugahan doon, no? So, hindi nakalabas yung 3 sir, naiwan pa. It took me isang araw bago ko sila nakuha doon dahil ang hirap may clear yung mga gilid-gilid niya. So, after that, siyempre, conference yan, no? Talagang, kita mo rin talaga yung moral ng tropa dahil siya, no? Talagang, ano rin eh, ang, makita mo rin na, yung iba, naapektuhan ko, pero yung iba, lalong tumatapang. Pero mas marami yung lalong tumatapang sa tropa. Sige nga, ikwento mo nga yung quality ng Ranger Spirit sa mga panahon na yon. Ang problema mo sir, paano mo kukontrolin ba? Paano mo sila awatin? Makita mo yung iba dyan after na mawundid yung iba sir, hindi na ako magkuhan, balik ako dun. So, ganun talaga yung makikita mo sir nakwan. Halos wala kang makita na dun na naduwag dun na tropa na parang nabahag yung buntod sir. Ganun ba? Ganun katibay Wala talaga. akong nakita dun sir. Sa akin ang nakita mo lang na effect nila after na ng gera sir. Yung may nagmanifest din kahit paano na na talagang that needs yung mga medical attention Pero during that time, wala sir meron nga kung hindi ka mahirapan na mag-volunteer na tropa ba pagka may mga misyon ka. Pero meron din pagkagat. For example, namatay. Makita mo rin talaga na nagkukuhan sila. Yung nagluluksa din malungkot din, makuhan. Pero ito lang, hindi mo makita na tama na to. Walang gano'n. Walang gano'n siya wala kang makita na. Yan lang kaya mahiya ka rin doon kaya So, pero itong final part munching ng Marawi mo, pwede mo bang ikwento yung greatest accomplishment? Well, napakalaki na accomplishment po, pero ito yung pinale mo. Yung Marawi kasi siya, di ba? So, at the start, nung nakordon, so kanya-kanyang siya, di ba? Kanya-kanyang sektor. So, ang nga dyan, race to shoreline nung Marawi Lake nung Lake Lanao Parang gano'n lang ginawa naman race to Kwan. So, ako, yung sector ko, sir, is yung Padyan yan yung pinaka, yung mga 2 block yung kinukonfront ko, pababa. It just so happen na ako yung nakasagasa nung yung most kwan nandun na yung pinaka last stand nung na ginawa ng ng kwan sa akin. Dire-diretso. Yung una kasi, yung dito sa may hospital, nag-withdraw sila, pero final nila dito talaga sa may Padyan Market, sir malapit sa shoreline. Kasi, why doon? Nakita ko yung structure niya sir parang na siya, mga mid-rise na siya na na building na magkakatabi, mga solid talaga. Kahit na anong FA50 mo, halos hindi siya tatagos doon sa ground. So, that explain kung bakit doon sila nag-glass defense. And yung sector na yun yung sasagasaan ko sir. So, yun na yung nangyari doon sir. Kaya, so, actually, after nung doon, so, di nadahan-dahan na sila, sir. So, ganun lang naman ang nangyari doon By block, kuha ka, hanggang sa makonstrict sila doon sa, yung main, last stand na nila, yung 1010 building. But before 1010, yung Padyan Market, saka yung area na yun, kung saan namatay si Snilon, before the, So, ang sabi nila noon, actually, baka nakaalis na si Snilon, pero may mga report na nandun pa. Nakuha. So, basta tuloy lang naman kami siya. Ilang naman ang objective natin matapos, maklear lahat So, it turned out, nung yung last na ko doon, so, na-objective ko doon, hirap na hirap ako, sir, ang tagal. Kasi, unang-una, yung structure niya, tapos, kita ko, kahit anong bira namin, talagang lumalaban yung resistance, sir, ba? Hindi katulad ng mga nauna namin kuhan. O, bira kami rito, pag nakuha na namin to, aalis na yan siya. Tapos, withdraw na sa kabilang block. Doon na naman kami, umpisa na naman kami doon. But this time ito, unang-una, ang hirap nung terrain siya dahil ang building niya, ang kakapal So, kaya ang ginawa ko doon, sabi ko, Sam, yung harapan mo dyan, yung ibabaw ng market, gawin ko dyan ko i-pest yung tangke para mabira ko yung mga target ko doon sa baba.
And dumating nga sa point na ano, kasi ang tatas nga, sir, kasi ang kalaban, pag makaano siya, pupwesto na sa sniper. So, hindi mo siya basta-basta mabira kung may mga, hindi mo na-contain yung mga high ground ng building eh. So, kaya ang ginawa ko, sa kailangan, ma-neutralize muna natin na magamit nila yung mga upper floors. So, kaya yun ang binugbog ko sa ng binugbog ng 105 yun, direct fire ng direct fire. So, nagreklamo na nga sa akin sila, sino yung G3 ni Sir Pamonag, si Sir Mapili. Mapilit. Sabi niya, "Wajay, dami mo lang." Ano ka na kanyon dyan? Ayaw na nila akong pakanyonin, sir, oh. Sabi ko kay Sir Page, "Sir, itong mga video ko, may mga tao yan. Yan. Kung hindi mo yan, yan ang bumibira sa tropa para makadikit, hindi makadikit yung tropa. Kaya kailangan natin. In-explain ko pa yun doon. Punta ko kay General Pamonag, sir, just to explain why I needed na i-continue ko yung ano. Okay, ito naman. Tapos nung huli, bawal ng FP50 kasi maliit na, sir, eh. Ngayon, ang ano doon is, tawag dito, nung na-contain na sila sa isang kwan dyan, talagang tapos na yung iba, sir. Tapos na, ito na lang yung naiwan eh. Ito na yung sa akin. Sabi ko, kaya sila Sir Corley, punta yun sa akin. Dahil, alam nila, nandun na lang yung kalaban. Nandun na sila, nila kung naiwan pa. Pinuluntir nila yung LRC. Sabi ko, sige sir, wala bang problema. Pero si Sir Page, gusto nila nga ako, paano doon? Ibigay na lang daw sa LRC, sir, ha? Sabi ko, sir, hindi, alam ko to, buti na, sinuportan sir ako nila, Sir Corley. Sabi niya, hindi, sir, alam naman ni Monching, basta ibigyan lang namin siya ng tropa, bahala na siya, siya pa rin ang maging ground commander dito sa last phase ng kwan. Ayun lang. So, sige sir. So, na yung final days. Opo sir, so yun yung kwan, yung mga finals na pa. So, kita mo yung aking parang tinapay na mapa sir sa mga picture. Kita mo bilog. Isipin ko sir. Ilalagay ko ito sa video mo. Dami kong picture mo. So, gabi ko, sige sir, anyway, pero yun nga, bago mo makwant yan sir, so, binigay sa akin, 2 LRC, SF, binuhos na yan sa akin lahat sir eh, para dahil dun sa operation na yan. Tapos yung mga tropa, hanggang, dahan-dahan talaga yan sir, kinuha muna namin yung floors, bago nasa ilalim yung kalaban. Tapos nung nakuha na namin yung mga floors sa ibabaw sir, yung ilalim na ayaw nilang iwanan din. So, dahan-dahan pa din yun. So, before namin nakuha yung namatayan pa ako ng isang official ng SF doon, sir, nung pinressure kami doon na kailangan na nating, makuha tong, matapos tong gera. So, sabi ko, sir, mapapabilis to kung mag-P50 tayo. Bawal na, sir. Pasensya. Sabi ko, pwede pa naman makaka-move pa kami. Basta F-50 kasi masyadong malakas talaga yung yung resistance dito. So, hindi. So, nung namatayan siya, nagtabi ako kay Sir Charlie, binigay niya. So, yun din yung isang maganda sir. Nakabulsay kami doon yung may mga video yan sir, yung mga target na yun na F-50. Makita mo sa video, hinuhukay nila yung mga natabunan siguro doon ba? Meron ba? Opo sir, maganda mga yun mga actor na sumabong. So, naka-F-50 pa kami ng isa, tapos nakauli kami nag-resume, sir, doon. Pero dahan-dahan pa rin yan, sir. Kung fifth floor yan, binutas namin, binugbog muna namin ng mga direct fire, yung mga 3rd hanggang 5th floor. Tapos, dahan-dahan namin ang tropa dumaan sa ibabaw para makuha muna yung 5th floor. Pababa, sir. Grabe talaga. Tapos, grabe, sir, yung support ng tangke sa ilalim din na bumubutas din kami na. Pati yung Marines, ginamit ko na yung doon, sir, Merong yung malalakas na, yung MB-100 ba nila, sir? BT-100? Na yung may 90mm nila na kamount na malakas. Ganda ng mga bala nun, sir, Ginamit ko yun dun sir sa kwan. So, para lang makapasok yung yung makapenetrate yung mga fires natin dun sa loob. Kasi kung yan yung isang block, solid na solid yan. Nandun sila sa gitna sir Pero hunch mo talaga, nandun sa Isnilon? Ang sabi nila sir na nandun na. Sir, kung nandyan pa sa Isnilon, sabi ko, okay, kung nandyan, well and good na, mamamatay na siya dyan, sabi ko. And, lumakas lang yung namin dyan nung malapit ng sir. So, yung ground floor na lang yung kiniklear namin. May na-rescue sila ng mga civilian doon Babae doon, yun ang nag-confirm na nung in-interrogate, sabi niya, sir, sino pa nandun? So, sinabi niya si Omar, nandun pa, buhay.
Pero, sabi niya, meron pa dong si yung ang tawag nila si hindi tatay parang preacher na basta meron siyang tawag kay Isnilon sir na Emir, di naman Emir. hindi Emir sir nalimutan ko. Imam, di naman. Nandyan pa siya, nandun, nasa loob, pero ayaw naman kami ipakausap na So, yun na sir, kasi mas mataas kay Omar Si Isnilon naman lang yung so mukhang nandun talaga. So, anyway, so nung malapit na kami sir, na lang, siguro mga rooms na lang yung naiiwan na ino-occupy nila. So sabi namin, mukhang tatawid na talaga to. Sabi namin, kung tatawid ito or isild na natin ito para makulong na natin sila dyan sa block na yan. So, yun, kaya nag-deploy na kami ng nag-deploy na ako ng mga tangke. Si Manok, talagang pinagamit niya rin lahat yung mga UTS niya, tsaka, para isild na yung block, yung kalsada sa likod, sir. Si Colonel Manalo, kinakwento niya to. Sir, tapos, yung mga sniper, all around din talaga. Yung tropa ko, tropa ng Ranger, LRC, alos nakatutok na sila lahat nun, sir. Talagang budel fight na yun. That night. Yes, sir. Nung night before one. Sabi ko kay Toto, mukhang na yan to, mukhang ang assessment namin, aalis na yan within kung hindi ngayong gabi, the following night, aalis na yan. So, true enough, nung sir, na namin, lumabas sila, nag-attempt silang lumabas nung gabi na yon. So, kaya lang yun nga, dahil sa maganda yung pagkabakod natin, talagang paglabas pa lang nila doon sa nila, kasi kita-kita man ng mga nung una, sir, may tumawid daw may mga bata. So, hindi pa binira. Pero yung sumunod na, tumawid. So, tama-tama. Yun na sila Omar, tsaka si Isnilon. So, yun na yung mga nabira nila. So, pero turn out nga, itong mga Makakulang. Pero, yung mga tropa, maraming accounts, sir, na magsasabi na talagang kasi, lalo yung armor na nandun sa tangke. Yung sir, yan ako ang dumira dyan. Talagang halos masira. Hindi, may video yan. Halos masira ang ulo niya. Sabi, sir, Anyway, nung nakuha kasi siya, si Omar nasa may gitna, nakalabas. So, yun talaga, hindi talaga yung makikita nung sniper nila. Lalo si Snilon, may sako, tapos may bubong pa. Na doon sa gitna nung pag umaga ng gising nung binibidyo, sir, may patay doon sa daan, mga nakapad. Tapos itong mga taga Jason nga itong sino ba yun? So kukunin niya, i-rescue yan, hindi niya pinagsasabi sa akin, kinakausap niya yung armor. Sir, alam mo ba to, sir? Hindi. Gusto kong sabi niya mukhang HBT, sabi ng tropa kamukha ni Omar Si Omar yung actually nakita na parang yung description kasi ng babae nagmamatch dun sa description ng isa. So, si Omar. Pero si Snilon, hindi pa siya... Kasi wala mang nakakakita kay Snilon, sir Pero si Omar, naka-white shirt, nandun siya sa may gitna, medyo klaro na si Omar. Kaya pinag-interest nila na kunin, hindi nila sinasabi sa akin doon, Silang daw, sabi niya, ganun, sir. Limutan ko pangalan ng CEO na yun, Anyway, so, si Toto, nakakuha naman siya, naka-ready na siya. Kasi sabi ko, pagkakuan, yung mga kuan dyan, i-recover mo na. So, nagre-ready na si Toto, tapos gusto niyang singitan, sir, ba, na gano'n. Actually, si Toto naman talaga yun. Kasi siya yung nakaabang nga dun, sir, sa likod, kumpanya niya. So, anong kinuha niya? Pagtingin niya, si Omar. Tapos, yung isa pa, sir, si Omar, tsaka, siya naman to. Si Nilon, ha? That's it, sir. Nung pinicture ng pinasensakot ng ito, confirm talaga na ayun na, talagang na, sir. After that, dinala na doon sa TCP ko. Doon na, parang fiesta na doon na, So, yun na yung culmination ng sir. But, pero it took us, sir, na din talaga, 2 weeks before natin na-clear yung, yung, black na yan na yung last stand nila. And then, nung makuha yan, sir, may nakuha pa uling mga civilian na naiwan doon. So, mga bata, and most of them are, yung mga relatives din nila, tsaka yung iba, yung mga hinostage nila during the siege. That third year, yung pala itong mga civilian na to, nag-serve ng, parang service support nila, sir, nagdadala ng pagkain, nagkukuha ng So,
So, after that, isa na lang yung naiwan na area, yung sa 1010. So, na-clear na yung final stand nila. But it turned out, sabi ng ang assessment ng Intel noon is mga 20 na lang. Pero it turned out, nasa mga 100 pa pala yung naiwan doon sa 1010. But nung kinuha yung 1010, ang nag-lead na doon is yung Pete Esarbi na. So, si Colonel Jumalesa. Siya na yung doon. So, sinuportahan na lang namin siya. And, but it took us, mga almost 2 weeks pa, or more than 1 week pa, bago na-clear yung 1010. Ilabas din. After nan, ganun din sir, hindi rin kaagad na kuha talaga yun. So, kinlear muna namin ito bago namin kinuha yun eh. O ganun din, sayang yung But, kung talaga doon is yung, it's really a matter of employment ng combined arms capability natin doon, sir. Kasi, kung i-brute force mo, mano-mano, tagal, at saka, maraming mamatay talaga. And it's good na napakadami mong practice. Yes, sir. Kaya ako nung sir, talagang, alam ko na, pero, parang hindi ako ganun ka pressure, So, kasi, nakita ko yung yung siguro experience din natin sir, marami kang doon. So, I mean, alam ko kung ano yung gagawin ko, alam ko kung ano yung kailangan. So, but the bottom line is talagang sir yung Battle of Marawi is yung test of Ranger spirit Bakit? Bakit pa rin? Ba't yung pa rin pang bottom line? Kasi, mo sir no? Yung from start to finish, From start to finish, doon mo makikita yung, yung paano tayo how we handle yung pressure, yung risk, di ba? And, hindi lahat ng unit, hindi lahat ng is, kaya yung ganun yung naging kwan niya sa Marawi. Yung iba talaga malaking na nakita nila, nakasama nila yung ranger. Kasi kung walang ranger doon, iba yung sir, Hindi naman, it's not too fun. Hindi naman with due respect din naman doon sa ating mga ibang unit. Pero talagang ang nagsiset ng kwan doon, yung ranger yung nagsiset ng kwan ng doon ng tempo, Parang ganun lalo dito sa side natin, iba yung kwan. And, yung iba, hindi rin makagalaw pag walang ranger dyan, kahit Pero tayo, kahit wala tayo, galaw lang tayo ng galaw, parang ganun. Kwan. And, ang maganda lang doon, of course, yung mga ibang, natuto rin sa atin, yung mga ibang infantry units doon, nakita nila, nag-a-adapt din sila sa atin, sir, ba, ng kwan. So, yun naman yung maganda doon. And,